Lagot na, Congressman Toby Chanco, ibinuking na si Pangulong Bongbong Marcos at isang malaking pasabog ang ating nalaman. Anong kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga insertions? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. So, Che, sinong when you say utos galing saan? Yung paghingi ng listahan? Utos po ni Presidente dahil galit na galit siya noon. Itong investigation na ito. Yes. Kasi parang ang Presidente hindi yata titigil. Hindi siya titigil. Naniniwala ka Because ba? wala siyang kinalaman dyan. Correct. Sabi ko nga siya, nag-umpisa ng kwentong ito. Yes. So siguro, tatapusin talaga ng Presidente Yes. ang kwentong ito, Yes. di ba? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Lagot na, oo nilinaw na, Representative Toby Chanco, ibinuking ang katotohanan. Akala ng lahat may tinatago, akala ng marami may kinalaman ng Pangulo. Pero teka, hindi muna ako magsasalita tungkol doon dahil mas interesting ang nangyari sa loob ng Kongreso noong Marso 24. Sino ang nag-meeting? Bakit sa Manila Gulf? At ano ang laman ng listahan na paulit-ulit nilang hinihingi? Huwag kang bibitaw kasi kapag nalaman mo na ang sagot, magugulat ka rin at mapapangiti ka pa para sa Pangulo. In fact, in one of our meetings last week, he told me na mas madami pang drugs na nahuli ngayon kaysa nung panahon ng Tokhang. Were there any surprises in yesterday's rally, proclamation rally? Wala naman. Wala. Naman. Kahit po yung pananalita ni Pangulo, hindi po kayo nagulat? Hindi naman, he stated facts naman there. Wala naman siyang sinabi na hindi factual doon. Pero matapang, sir. Matapang naman talaga si Presidente. Ang pasensyoso lang. Ang eksena sa Manila Gulf. Naalala ni Representative Toby Chanco, Marso 24, isang araw bago siya ipatawag muli. Nag-request ng meeting sina Congressman J.J. Suarez at Congressman Don Gonzales. Gusto nilang malaman bakit kailangan ang listahan. Sagot ni Toby, yan ang utos. Kailangan ko lang sumunod. Pero at dito ka dapat huminga ng malalim. Hindi galing sa Pangulo ang utos na iyon. So ang nangyari, natandaan ko, March 24 yun, March 25, nag-request sa akin ng meeting si Congressman Suarez tsaka si Congressman Don Gonzales. So gusto nila akong makausap sa Manila Gulf. Pilit nila akong tinatanong bakit kailangan yung listahan. Sabi ko yun ang utos. So kailangan ko lang sumunod. Hindi kayo nagulat dun sa mga binitawan niyang salita? No. Really? No. I mean, it's a surprise for you kung ano yung sasabihin niya. Is what Yeah. Hindi ko alam in advance. Pero yung mga issues naman na sinabi niya doon, I read issues that define each camp, di ba? Ito ang twist na hindi inaasahan ng marami, ang listahan at ang pondo. Tinanong pa si Toby Chanco, Sir, when you say utos galing saan? At dito kumabog ang dibdib ng marami. Sagot ni Toby, hindi ito simpleng insertions lang. Ipaniliwanag niya na ang pondo ay galing sa NEP, pero napalitan ng insertions. Sa makatuwid, ang ginagawa niya ay pagkuha ng listahan para malaman kung sino ang proponent, sino ang distrito, at kung saan mapupunta ang pondo. Pero, at ito ang mahalaga, bago niya ito ipakita sa executive branch, sa Pangulo, gusto niyang malinaw ang lahat. So, Che, sinong when you say utos galing saan? Yung paghingi ng listahan, utos po ni Presidente dahil galit na galit siya noon. At dito papasok ang isang lihim na Excel file. Nakita ni Toby ang Excel file. Pinangalanan niya ang bawat district congressman. Ipinasa niya kay Congressman J.J. Suarez at sinabi, pakilagay kung sino ang proponent o funder. Bakit? Simple lang. Ayaw niyang ipakita sa Pangulo ang isang listahan na may duda. Kung hindi para sa distrito, bakit mo hihilingin ang proyekto? Kung hindi malinaw ang pondo, bakit mo ito ipipilit? Yung war on drugs naman, ang sinasabi naman ni Presidente ay bloodless war on drugs. Sila naman, ang gusto talaga nilang style ay yung Tokhang. So wala naman talagang pagkakaiba doon at wala namang hindi totoo doon sa sinabi ni Presidente. No? In fact, in one of our meetings last week, he told me na mas madami pang drugs na nahuli ngayon kaysa nung panahon ng Tokhang. At ito ang malaking linaw at dito nagbago ang ihip ng hangin.
Kaya ko lang naman nagawa ito, paliwanag ni Toby, dahil inutusan ako na kunin yung insertions. Ibig sabihin, kung walang utos na ganyan, hindi niya makukuha ang data. At dahil nakuha niya, ngayon lang na ipakita ang malinaw na larawan. Walang utos si Pangulong Bongbong Marcos para sa insertions. Walang kinalaman ang Pangulo sa mga anomalya. At ito ang positibong balita. Kaya naman, sa gitna ng lahat ng kontrobersiya, isang bagay ang tiyak. Nilinaw ni Representative Toby Chanco ang pangalan ng Pangulo. Itong investigation na ito. Yes. Kasi parang ang presidente hindi yata titigil. Hindi siya titigil. Naniniwala ka Because ba? wala siyang kinalaman dyan. Correct. Sabi ko nga siya, nag-umpisa ng kwentong ito. Yes. So siguro, tatapusin talaga ng presidente Yes. ang kwentong ito, Yes. di ba? At ngayon, alam ng taong bayan na hindi pala kasali si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pinupunto ng ibang mamabatas. Ang tanong, kung malinaw na walang kinalaman ng Pangulo, kung ang problema ay nasa mismong insertions na ginagawa ng ilang kongresista, therefore, hindi ba't dapat dito tayo tumutok? Hindi sa pagdugis ng pangalan ng presidente, kundi sa pag-ayos ng proseso. At kung may dapat papurihan, iyon ay ang tapang ni Toby Chanco na sabihin ang totoo. Kaya anong masasabi mo? Mas kampante ka na ba na malinis si Pangulong Bongbong Marcos? O may gusto ka pang malaman? Sa lahat ng ingay at politika, may isang katotohanan na mas mahalaga sa lahat. May Panginoong Diyos tayong nakakakita sa lahat ng nangyayari. At siya ang tunay na hukom. Sabi sa Isaiah 1 verse 17, learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, plead widow's cause. Makikita natin dito na ang hustisya ay mahalaga sa ating Panginoon Diyos. Pero higit pa rito, siya ay Diyos. Siya ang ating Panginoon Diyos ng pag-ibig at awa. Siya ang nagbigay sa ating Panginoon Jesus para tayo mapatawad sa ating kasalanan at magkaroon ng bagong buhay. Kaya ito ang personal na appeal. Kaibigan, kung sa politika ay hinahanap natin ang katotohanan, mas lalo sana nating dapat hanapin ang katotohanan mismo na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Lumapit tayo sa Kanya ngayon. Ibigay natin ang bigat ng ating mga puso. Tanggapin natin ang Kanyang pag-ibig, biyaya at kapatawaran. Siya lang ang tunay na makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan at hustisya, hindi lang para sa bansa, kundi para sa iyo na kaluluwa. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pag-ibig at sa iyong hustisya na walang bahid ng kasalanan. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan at linisin niyo po ang aming mga puso. Gabayan niyo po ang mga pinuno ng aming bansa na mamuhay sa katotohanan at katwiran at gayon din po sa amin. Tinatanggap po namin personal ang aming Panginoon Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Sa Kanya namin inaalay ang aming buhay mula ngayon at magpakailanman at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at patuloy niyo pong gabayan ang Pangulo ng aming bansa na kayo po ang tunay na aming Pangulo na gumagabay sa aming bansa. Salamat po Panginoong Diyos at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.